naninindigan yung ating Pangulong Bongbong Marcos tulad ng awitin sa ating lupang hinirang, sa manlulupig di ka pasisihil. Kaya po laging nakabantay. Sinusupport niya yung ating armed forces at gumagawa siya ng mga paraan para po mga kababayan yung pagtitake advantage sa atin ng China ay mapigil po. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabi dito mga kababayan sa balita, yung China may ginagawa na naman pong artificial island malapit na dito sa ating Pag-asa Island. Ito ngayon yung balita, kalalabas pala na balita mga kababayan galing sa Philippine Daily Inquirer. China seen behind new WPS Island building. Talaga niya Mr. Maravillas, nagmamadali yung China. Nakikipag-unahan po sa atin at sa ating mga allied countries. Kasi po sa latest na mga balita ngayon, nabuo na po yung tinawag na squad forces. Ayan po, US lines up squad featuring Australia, Japan, and the Philippines to counter China in Indo-Pacific. Nakikipag-unahan po yung China at ginagamit ng China yung tinahitay nilang kasinungalingan laban sa administrasyong Marcos na sinasabi nila may secret deal man niya, hindi lang sa previous administration, pati bagaan niya sa inyo. Galit na galit po siya, no? Si Defense Secretary Gibo Teodoro. Teodoro slams China's claim of new model pack for Ayungin Shoal. Umusok si Gibo. Inabayanan niya yung squad namin na binuo ng Amerika para i-counter yung panlalamang dito sa Indo-Pacific region ng China. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas, ang pagiging agresibo ng China dito sa atin. Kaya nga po, pasalamat tayo. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos at least hindi po tutulog-tulog. Laging nakabantay. Hindi tulad nung nauna, laging nakakulambo. What? Ikawan niya, Mr. Maravillas. Tapos, yung mga supporters, mga kababayan nung nakakulambo, grabe yung paganga. At may lakas ng loob pang tawagin yung kanilang leader na strong leader. At yung ating Pangulo, weak leader. Pero niya, Mr. Maravillas, di ba si Robin Padilla, sinabing masyadong matapang yung foreign policy ng ating Pangulong Bongbong. Yun nga po, dapat talaga matapang. Yung totoong matapang, hindi yung matapang lang po sa pagmumura ng kapwa Filipino. Pero niya, Mr. Maravillas, di ba pati yung si Barack tapos si Pope minura? Yan nga po, kaya napasama yung kalagayan ng ating bansa po. O ngayon, nang manindigan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ni Robin Padilla, masyado niyang matapang yung foreign policy. O ano, kaya sinupalpal po ni Congresswoman Migs Nograles, sabi kasi po ni Robin Padilla, ako, sa akin masyado akong natatapangan sa presidente natin sa mga desisyon, pero siyempre desisyon niya yan. Kung sa tingin niya yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Di ba mga DDS? Sabi ninyo, weak leader yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mismo pong si Robin Padilla, masyado daw matapang yung foreign policy ng ating Pangulo. Pero, sinupalpal siya mga kababayan ni Nograles. Sabi dito sa Impact Leadership po, you have to protect what you love, what you own. House Assistant Majority Leader and PBA Party List Representative Migs Nograles reacts to Senator Robin Hood Padilla's assessment of President Ferdinand Marcos Jr.'s foreign policy concerning the West Philippine Sea issue. Sabi po niya, para lang yan sa pag-ibig, di ba? Kung may mahal kang bagay,
Mahal natin ang Pilipinas. Mahal ng presidente ang Pilipinas. You have to protect what you love, what you own. Ganun po naninindigan yung ating Pangulong Bongbong Marcos tulad ng awitin sa ating lupang hinirang. Sa manlulupig di ka pasisihil. Kaya po laging nakabantay. Sinusupport niya yung ating armed forces at gumagawa siya ng mga paraan para po mga kababayan yung pagtitake advantage sa atin ng China ay mapigil po. Kasi tingnan ninyo po, tuloy-tuloy ang pagsasamantala po ng China sa atin. Filipino marine scientists find unnatural piles of dead corals on Sandy Cay near Pag-asa Island, which are likely man-made, anya. An indication of new island building in the West Philippine Sea. A Coast Guard official suspects China. A retired Supreme Court Justice says ex-President Rodrigo Duterte violated the Constitution in an alleged deal with China in 2016 on Panatag Shoal. Kaya po, ang nangyari, kaya na-involved din yung China na umabante ng umabante. Sabi nakipag-deal si Mao Diggs, tapos pinagbawalan niya yung ating armed forces, yung Navy, yung Coast Guard, na magpatrolya doon. Chill out. Lumalabas po, pinamigay na po yung area ng West Philippine Sea, pinamigay ni Mao Diggs. So sabi rito, also on Saturday, a Philippine maritime expert said the findings of a marine research team that surveyed the area could be used in another case to add to the arbitral tribunal ruling invalidating Beijing's sweeping claims to the South China Sea. So tayo naman po, kaya dinodocument natin ito ng ating mga experts. Hindi para daanin natin ito sa bombahan po ng water cannon or live bullets, kundi sa pamamagitan po ng legal na pamamaraan. Ganon tayo po, peaceful yung ating pamamaraan. Kaya huwag kayong naniniwala sa propaganda na gusto tayong makipaggira, gusto nating makipaggira. Walang ganun po na intensyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kasi matalino siya, alam niya may pamamaraan kung paano natin maipaglalaban ang ating sovereign rights. Hindi po katulad nung previous administration. Nasabi nga natin mga kababayan, tinaburan na tayo ng UNCLOS. Pero tayo pa yung ayaw mag-recognize. Yung Pangulo mismo ayaw i-recognize yung desisyon ng UNCLOS. Saan ganyan pulutin mga kababayan? Pabor na nga sa atin. Gusto pang ibasura yung document. Pero yung PDEA leaks na dokumentong sinasabi ni Morales, mabilis pa sa alas 4 na sinabi ni Bato, authentic niya, authentic. Kasi may butas. Yeah, mga kababayan, madali na lang po ang pag-authenticate ng document ngayon. Bili ka lang ng puncher, butasan mo ng puncher yung document, authentic agad po. Ganon mga kababayan ang sabi ng top investigator, senador na si Senator Butas, Bato. So sabi rito, retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio said former President Rodrigo Duterte waived the country's sovereignty over Bajo de Masinloc or Panatag or Scarborough Shoal in a temporary special arrangement with China in 2016, which was disclosed by the Chinese Embassy in Manila in a statement on May 2. Kaya umusok po siya, galit na galit si Gibo. Isinabit po yung pangalan niya sa kasi Secretary Anyo na sila daw na dalawa ang pumasok sa New Model Pact. Sabi dito sa balita, in a forum in Quezon City on Saturday, Jonathan Anticamara of the University of the Philippines Institute of Biology said his group had examined the marine life on Sandy Cays 1, 2, and 3, and 4 from March 30 to March 23
and found them in a degraded state with dead corals piled higher than a person on top of live corals. Grabe po yung pamimerwisyo sa ating marine resources po. So sabi nila, the pile of sand and rubble on the case have many characteristics that are atypical of naturally formed coral or sandy barrier islands, indicating that these are possibly products of island building activities that are observed in the West Philippine Sea, but with some degree of uncertainty. So, there is indication mga kababayan na hindi yon na form, hindi siya naturally formed, kundi inimbak po. So, may taong nag-imbak. Siguradong hindi po tayo, hindi mga Filipino yung gumawa. Kasi yung frequent na pumupunta doon, yung mga Chinese mismo. Kaya sabi po ng mga scientists, many of these characteristics suggest that most likely these piles of rubble were made by humans. It's not typical of islands in the Philippines. You cannot find an island in the Philippines that is natural to have the slope as vertical. You can find this in a reclamation area. So nag-iimbak na naman po sila. Nagbibuild na naman po ng artificial island. Kaya sabi po ng mga Filipino scientists, dapat tayo maging vigilant kasi yung China ay nakapagtayo na ng mga artificial islands in the area at ginawa ng mga Chinese na military base. There is history of island building and ongoing island building in the area, so Filipinos must be very vigilant. We should pay attention and really make sure that we monitor these areas. That's my main recommendation, sabi ni Auntie Camara. Speaking in the same forum, sabi naman ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, that no other country but China was responsible for the degradation of Pag-asa's marine life and the dumping of dead corals on the case. Yun man talaga po. Wala man ibang suspect natin, yung mga Chinese. So, yan po mga kababayan, dito sila. Yung mga Chinese. Ito yung Pag-asa Island mga kababayan. Dito, para makita niyo yung map of the Philippines. Dito siya. Ito yung Spratly Island. Ito yung pinangingialaman mga kababayan ng mga Chinese ngayon at nagtatayo sila ng artificial island at malamang sa malamang ang intensyon nila magtayo ng military base. Pero niya, Mr. Maravillas, ano yung sinabi mong umusok si Gibo? Sinasabi kasi ng isang di man nagpakilala na opisyal ng Chinese Embassy na sila ni Secretary Anyo pumasok din sa New Model Pact. Idinamay sila mga kababayan doon sa secret deal. Ganon. Sabi ni Gibo, this charade must stop. Chodoro called this claim a devious machinations of China, also noting its curious timing as it came in the heels of the quadrilateral meeting of the Philippines, United States, Australia, and Japan. Nag-usap-usap sila doon sa Hawaii mga kababayan the other day. At doon nabuo yung squad, yung tinawag pong squad, para ma-counter po yung aggression ng China. Ayan po, squad. So, madaling sabi mga kababayan, talagang ang China magaling sa pagtai-tai ng kwento. This is a total fabrication mga kababayan. Pero yung past administration po, inadmit mismo ni Harimau nang si Mao Diggs papreskon po, dinideny niya na hindi man siya pumasok po sa sinasabing secret agreement, but in the course ng interview sa kanya, inamin niya na nag-agree siya sa status quo. Pinamagman lang siya mga kababayan ng sarili niyang bibig. Ito yung subject ng investigation ngayon para kailangan yung mga i-reveal na testimony po, kailangan na sinumpaang salaysay po siya. Ngayon, si Commodore J. Tariela promptly denied China's claim. Sabi po niya, let us not be influenced by their fabricated stories once again.
which aim to confuse the Filipino people and divert the public discourse from the real issue of their harassment and provocative actions in Baho de Masinloc, sabi po ni Tariela. Teodoro also enjoined the public to be careful in heeding what he deemed as China's methods of manipulation. Ito po yung sinasabi natin na huwag tayong nakikinig sa kwento nila. Kwentong propaganda po ng Chinese officials. Lalo pag mga statement na wala man pong specific na personality na nagsasalita. Basta sinabi lang po, kinote doon na embassy official, wala mang pangalan kung sino. Malamang sa malamang, pag ganyan mga kababayan, fake news. Tama? I am issuing this statement to generate awareness, anya, on this clear attempt by China to advance another falsehood in order to divide our people and distract us from their unlawful presence in actions in our exclusive economic zone, sabi po ni Gibo. They're sowing discord, mga kababayan, and divisions. Yan ang objective nitong mga Chinese propagandists. So, mayroon na po tayong squad. Binuo ng Amerika, mga kababayan, sa meeting doon sa Hawaii. Secretary of Defense Lloyd Austin met on Thursday with his counterparts from Australia, Japan, and the Philippines as the U.S. deepens ties with an emerging regional group that Pentagon officials have privately nicknamed the Squad. Sabi po ni Austin, we gathered here because we share a vision of peace, stability, and deterrence in the Indo-Pacific. So speaking after the talks on Friday, Austin announced the four-country group would look at undertaking more maritime exercises as well as providing greater security assistance to the Philippines. Austin said the U.S. had been clear to all nations, including China, that the recent behavior in the South China Sea was irresponsible and disregards international law. So hindi kailangan po, mga kababayan, yung suggestion ni Coco Pimentel na i-water cannon attack natin. Rumisbak din tayo ng water cannon attack sa China. Hindi ganon ang plano ng squad po. Hindi ganon ang plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung order ng Pangulo sa ating Philippine Coast Guard, do not be provoked by China's aggression in the West Philippine Sea. Napakakalma ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Marcos orders PCG not to be provoked by China's aggression in WPS. Kaya yung mga akusasyon po ng mga propagandist ni Maudigs at siya mismo, yung propaganda nila na kinakaladkad ng ating Pangulo sa kahindik-hindik na gyera, gustong ipahamak yung mga Filipino, una yung ating mga sundalo, gustong ipahamak sa China, baseless po, walang ganon. Yung utos ng ating Pangulo sa Coast Guard, wag niya kayong pa-provoke dyan. Madaling sabi, huwag kayong padadala sa provocation nila. Huwag ninyong patulan. Kasi po, hindi lang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may bigger plan po kasi. Ito na pong squad, ang bigger plan para masupla po ang pagsasamantala sa atin, ang agresyon ng China at hindi lang siya sa West Philippine Sea, sa buong Indo-Pacific region. So, nag-asimbol yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng superior force at matagumpay na nagawa po ng ating Pangulo. Na-engage niya, na-convince niya yung Japan, yung Australia, yung Amerika. Kaya nagkaroon po tayo ng squad. Ayun ang naging paliwanag po, naging payag ni Commodore J. Tariela. Sabi dito, Tariela brushed off public criticism of Coast Guard's response to China's recent provocative action in the West Philippine Sea, saying they have a chain of command to follow. Di man po pwede na ang sundin po si Coco Pimentel. Wala sa chain of command. Tama po? Ang commander-in-chief po, yung presidente natin. So sabi niya po, we have a chain of command. We respect the guidance of our president. The guidance of the president is that we should not be provoked. We should not be the reason of intensifying the escalation
of China to justify to once again bring the next level of aggression kung ano man ang plano nilang gawin. So magkakaroon ng rason yung China para i-escalate nila, i-level up yung aggression nila sa atin. Tapos babaliktaran tayo. Kayo niya yung aggressor. Yun man talaga po ang linya ng propaganda nila. Tayo yung nagpo-provoke dito sa pamamagitan ng pagdala natin ng puwersa ng ibang bansa tulad ng Amerika, Japan, Australia. Baliktad po, silang pumunta sa ating territory. Napakalayo nila sa atin, yung mainland nila, napakalayo. Sila yung umabante rito. Sila yung nagtayo ng mga artificial islands. Sila yung nambubumba mga kababayan many times. Binabangga yung ating mga vessels. Tapos, tayo yung aggressor, sila yung victims. Ganon kasinungaling mga kababayan itong mga Chinese. Wala man pong maniwala sa kanila. So sabi rito po, a US official who requested anonymity to discuss the squad said the grouping aims to counter coercion in aggression across Asia as well as to ensure that defense capabilities among their militaries are increasingly interoperable, allowing them to work more efficiently together in the event of conflict. Ayan po ang purpose ng squad. So it will be 4 countries, America, Japan, Australia, and the Philippines against the aggressor, China. The official said the quadrilateral group aims to conduct more joint patrols in the coming months and years, and that these patrols will add more capabilities over time. So makikita po natin in the coming months and years, pupunuin po ng puwersa ng Amerika, Japan, Australia at ng Pilipinas yan na West Philippine Sea. So walang magagawa po yung China kundi po magmasid na lang at umatras sila po. Yun ang purpose, objective mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. I-push back po sila. Bumalik sila sa dati nilang kinalalagyan noong panahon. Or kung matapang sila, di pwede man nilang subukan po yung squad. Tama pa? Pag sinubukan nila po yung squad, you just imagine yung puwersa ng Amerika, Japan, Australia, plus tayo po. Pag naposisyon na natin yung ultimate weapon dito sa Maidga sites, iwan ko lang po, sabi ko nga po, kung walang mag-volunteer po, ako na po pipindot po para tapos ng kwento. Di ba? Yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.